Sana maging hotdog na lang ako. Nakasimangot na sabi ni Alexandra habang nakatingin sa kalat sa sahig. Paulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay ko. Napapagod na ako. Kaso, bawal mapagod kasi may bulilit na palaging nagpapakulo ng dugo ko. Bakit pa kasi ako bumukaka sa isang babaero? Mama! Sumulpot ang 1 taong gulang na lalaki at halos gusto itong ihagis ni Alexandra nang makita ang bata na puro toothpaste ang buhok. Ligo! Kailan pa ginamit na shampoo ang toothpaste? Konti na lang, ipapadala na kita sa tatay mong babaero. Babaero? Mama, igo! Oo, papaliguan na kita. Dahil oras na para lumayas tayo sa apartment na to. Hindi tayo nakabayad ng upa dahil bumili ako ng gatas at vitamins mo. No choice ako kundi kumatok sa bahay ng babaero mong ama para mabigyan ka ng tahanan. Anan? Papa? Oo, papa mong mahilig sa tilapia. Sagot ni Alexandra. Dinala niya ang anak sa banyo at pinaliguan ito. Pagkatapos paliguan ay binihisan niya ito at nilapag sa crib bago siya magligpit ng mga gamit nila. Hindi na niya lilinisin pa ang apartment dahil sinungitan siya ng landlady at minura-mura pa. Kung sa Japan kita pinanganak, edi sana pareho tayong hayahay. Ilang buwan na lang nun at makakaalis na ako tas biglang buntis ako. Ayun, napurnada, anak ng teteng. Pagkausap niya sa kanyang anak. Magtatrabaho sana sa Alexandra sa Japan bilang entertainer. Nagkaroon sila ng celebration ng kanyang kasama sa isang bar. Nalasing si Alexandra at sa isang iglap, nagpaakit siya sa isang babaero. Akala ni Alexandra ay magiging maayos ang lahat. Kaso, nung nagpa-medical ulit sila, lumabas na buntis siya. Hindi siya pinasama ng manager nila kaya no choice siya kundi maghanap na ibang trabaho. Isa siya ngayong waitress sa karinderya at 400 a day ang sahod niya. Ano kaya reaksyon ng tatay mo? Tanong ni Alexandra sa anak habang naglalakad sila. Siguro, gulat na gulat yun at magdududa pang may anak siya. Hindi rin ako magtataka kung marami kayong panganay niya. Nag-tricycle sa Alexandra patungo sa address ni Jason na nakuha niya sa kaibigan. Hanggang labas lang siya ng village na ihatid ng tricycle dahil pribadong village ito at doon nakatira ang lalaki. Kay Jason Fiel po. Sino po sila? May I know you po? Para malaman ko din kung anong kailangan nyo. Pupuntahan ko lang ang tatay ng anak ko. Sagot ni Alexandra at pinakita ang anak sa mga ito. Pagkamukha naman ho, di ba? Babaero ko kasi yung tarantadong yun at inakit ako. May invitation card po ba kayo? Sorry po, hindi kayo makakapasok kapag wala kayong invitation card. Mahirap kasi, ma'am eh. Kailangan ng ganun para makapasok dito sa village. Bakit may ganun pa? Napasimangot si Alexandra. Tawagan niyo na lang ho siya. Kung may matutuluyan na kami ng anak ko, hindi ako maghahabol sa kanya. Tumawag naman ng gwardya sa bahay ni Jason. Ma'am, wala akong sumasagot. Napabuga ng malalim na hininga si Alexandra. Mukhang no choice siya kundi ang maghintay sa lalaking yun. Dede! Ungot naman ang anak niya na halatang inaantok na. Ngayon pa? Pakiramdam ni Alexandra, minalas yata siya na makilala niya si Jason. Anak, maraming tao dito. Papasukin mo na. Halata namang anak ni Sir Jason yung bata. Kamukhang kamukha eh. Baka pagalitan tayo. Di yan. Ma'am, pumasok na ho kayo sa loob. Thank you po. Nakangiting sabi ni Alexandra bago bitbitin ang mga dala niya. Mabuti na lang at hindi nagtantrums ang anak niya at yumakap na lang sa kanya. Hinanap niya ang number ng bahay ni Jason at na makita niya ito ay nag-doorbell siya sa malaking gate. Nakailang doorbell na siya pero walang sumasagot kaya tinadtad niya yun ang pindot. Napahinto lang siya na bumukas ang gate at lumabas si Jason na halatang may hangover. What? Inis na tanong nito. May manghihingi na naman ng tulong? Paano ba kayo nakapasok sa village na to? Tumaas ang isang kilay ni Alexandra.
Mukha ba akong isa sa mga taong kumakatok sa gate ng bawat bahay para manghingi ng tulong? Gusto mo sampaling kita? Ano kailangan mo? Bilisan mo, gusto ko matulog ulit. Nandito ako para sabihin na nabuntis mo lang naman ako at may anak tayo. Sagot ni Alexandra. Anong account number mo at magkano ang kailangan mo? Pang-ilang ka na ba sa kumatok dito at sinabi yan? Hindi ko kailangan ng pera mo. Sabi ni Alexandra sa lalaki. Wala kaming matirahan ng anak ko, kaya no choice ako kundi guluhin ang buhay mo. Kahit alam ko naman magulo na. At nagsasabi ako ng totoo. Sobrang babaero mo ba para hindi mo na makilala ang mga naikama mo? Paano ako makakasigurong hindi mo ako niloloko? Tanong naman ni Jason. Palagi ako nag-iingat, kaya imposibleng makabuo ako. Siguro tinamaan ka ng katangahan, kaya may dumaplis at yun, nabuo. Sagot na Alexandra, bago iharap kay Jason ang bata na kamukhang kamukha nito. Kahit na ipa-DNA test mo yan, positive ang lalabas. My God! Hindi ko ugaling magsinungaling. Kaya wag mo akong bigyan ng ganyang attitude. Napatingin naman si Jason sa batang tulog. Parang may humaplos sa puso niya nang makita ito. Medyo nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Paano nangyaring may dumaplis? Parang tangang tanong ni Jason. Mahalay ko! Sagot ni Alexandra. Ang bigat-bigat ng mga dala ko. Baka gusto mong papasukin muna kami. Pasok. Sabi naman ni Jason. Hindi man lang tinulungan ni Jason magbuhat sa Alexandra kaya napairap na lang ang dalaga. Nang makapasok sa loob ng bahay, ay agad naupo si Alexandra dahil nangangawit na siya. Pinalayas kami sa apartment dahil hindi ako nakabayad ng renta. Wala kaming tirahan. Buti sana ako lang eh. Kaso, kasama ko yung anak mo. 400 a day lang ang sahod ko kaya na-short ako sa budget. Kailangan ng tirahan ni Red. Sakitin pa naman ng batang to. Hindi sumagot si Jason at nakatitig lang sa bata. Talagang ang kamukha niya ito. Kapag minigdikit ang mukha nilang dalawa, mapagkakamalan silang kambal. Kung ayaw mo patirahin kami dito, magbigay ka na lang ng sustento sa amin. Ilang buwang sustento lang naman hanggang sa makaalis kami ng bansa. Ngayon, nanganak na siya. Inaalok siya ng manager na muling pumunta sa Japan. Pumayag naman si Alexandra at isasama niya na ang kanyang anak. Dito na kayo tumira, sabi ni Jason at maingat na kinuha si Red. Anak ko to, malakas ang pakiramdam ko. Sa lahat ng pumunta dito, sa kanya lang ako nakaramdam ng lukso ng dugo. Lukso ng dugo o lukso ng sperm? Ha? Mga lalaki talaga. Wala nang ginawang tama sa mundo. Aba, may nagawa akong tama. Ito, ang gwapo pala ng lahi ko. Kung alam ko lang na ganito ang kalalabasan, kinalat ko na. Ano ka, aso? Napapangiwi na sabi ni Alexandra. Bakit ba ikaw pang nakabuntis sa akin? Choosy ka pa, anghat ko kaya? Inirapan lang ito ni Alexandra. Papasok ako sa trabaho ko, mantayin mo yung anak ko. Kapag nagutom, nasa bag yung gatas niya. Nagpump ako ng gatas kanina. Yun na ipainom mo sa kanya. Kapag nagwala, itapon mo sa basurahan. Ikaw pa talaga ang nanay niya? May pagdududang tanong ni Jason. Oo, gusto mo? Ipakita ko sa iyo ang bakas ng tahe? Sige na, aalis na ako. Bawat gamit niya, may nakalagay na contact number. Tawagan mo ako kapag may nangyari. Bantayan mo yan ha. May lahing Spider-Man yan. Akyat na akyat kung saan. Hinalikan ni Alexandra ang kanyang anak bago siya umalis. Nagdadalawang isip pa siyang iwan ito sa kanyang ama. Pero no choice siya ngayon. Sumakay si Alexandra sa jeep at nagpahatid sa kanyang trabaho. Marami ng tao na makapasok siya, kaya mabilis siyang nagbihis at kumilos. Wala yata ang baby mo? Tanong ng katrabaho niyang si June. Iniwan ko sa papa niya. Akala ko ba walang papa si Red? Pag-uusisan nito. Magic, wag ka na ang chismoso. Sinabi ko na sa'yo, hindi kita type, kaya hindi ka papa sa maging tatay ni Red. Iniwanan niya ang katrabaho at nagpatuloy na lang sa kanyang trabaho. Nang sumapit ang break time niya, ay kumuha siya ng pagkain at doon tumambay sa likod ng restaurant para kumain.
Lonely ka na naman? Sabi ng katrabaho/kaibigan niyang naupo sa kanyang tabi. High blood ka yata ngayon. Nabwisit lang sa papa ni Red. Naglakas loob na akong katukin si Jason Fiel. Ang daming nalalaman kung ano nang sinabi. Anyway, pinagkamalan pa niya kaming nanghihingi ng donasyon. Buti na lang kamukha niya si Red, kaya wala siyang nagawa kundi patuluyin kami. Ang swerte mo no kapag nagkatuluyan kayo? Sabi ng kanyang kaibigan na kinikilig pa. Bagay kayong dalawa, malay mo, ikaw na makakapagpatino sa isang kagaya niya. Hindi magbabago ang babaero. At saka wala rin akong time sa love-love na yan. Gawa-gawa lang yan ng mga Illuminati. Focus na ako ngayon kay Red. Kahit siya na lang ang lalaki sa buhay ko. Hindi mo sure? Sabi ng kanyang kaibigan. Kapag ikaw na in love sa babaerong yun, sagot mo ang pagkain ko sa isang mamahaling restaurant. At pinagkakitaan mo pa ako, ikaw na talaga Madison. Pinalaki kasi ako ni Mama na dapat wais palagi. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay nagpahinga sila saglit bago sila bumalik sa kanilang trabaho. Kamusta na kaya yung anak ko? Sana nag-i-enjoy siya sa tatay niyang babaero. Lumipas ang mga oras at naging busy si Alexandra sa trabaho dahil maraming tao. Nang matapos ang duty niya, ay agad siyang nagpalit at nagligpit ng kanyang mga gamit. Hatid na kita. Alok sa kanya ni June. May dala akong motor para hindi ka na mamasahe at makauwi ng safe. Hindi na. Pagtanggi ni Alexandra. Salamat na lang. Kaya ko namang umuwi mag-isa eh. At saka, iba na ang ruta ko ngayon. Kaya hindi mo na ako madadaan doon. Umalis si Alexandra at naglakad patungo sa terminal ng jeep. Buti na lang at may natira pang jeep kaya nakasakay agad siya. Ginabi ka? Bati sa kanya ng gwardya. Ano? Kumusta ang pagpapakita mo kay Sir Jason? Diyos mo. Success po. Anak naman talaga niya yun. Kahit 84 na DNA test pa ang gawin niya, puro positive ang kalalabasan nun. Dahil kanya naman talaga yun. Sige na po. Baka stress na yung anak ko dun. Naglakad papasok si Alexandra sa loob ng village. Nang makarating siya sa bahay ni Jason, kumatok muna siya, bumukas naman ang gate, at lumabas ang isang guard. Pasok ho. Naibiling ka na po sa akin ni Sir Jason. Tumango lang si Alexandra at ngumiti bago pumasok. Dumiretso sa loob ng bahay at bumungad sa kanya ang mag-amang tahimik na nanonood ng Cocomelon. Ikaw ba yan, nak? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kanyang anak na tahimik. Ba't ganyan ka katahimik, ha? Pinakulam ka ba ng papa mo? Mama! Bumaba ito sa sofa at sinalubong siya. Mama, nood! Nakita ko nga. Bango mo ah. Pinaliguan ko yan. Proud na sabi ni Jason. Kumain na rin yan. Buti hindi natakot sa'yo. Tanong ni Alexandra bago maupo at kandungin ng anak. Gwapo kasi kami pareho. Mahanging sagot ni Jason. Napangiwi na lang si Alexandra. May lutong pagkain na, kumain ka na lang. Sabi ni Jason sa kanya. Kung gusto mo ipaghain kita, isang kiss muna. Kiss mo mukha mo. Singhal ni Alexandra sa lalaki. Baby, kakain lang si mama ah. Tumango naman si Red at umalis sa kanyang kandungan. Nagtungo naman si Alexandra sa kusina at kumain. Pagkatapos yung kumain ay hinugasan niya ang kanyang pinagkainan bago bumalik sa sala. Pinaayos ko na yung gamit ko sa katabing kwarto ko. Sabi ni Jason. Red, gusto mo mag-sleep na? Tanong ni Alexandra sa anak. Umiling ito at yumakap kay Jason. Papa! Ano palang pangalan mo? Tanong ni Jason sa babae. Alexandra. Tipid naman niyang sagot. Mukhang sa'yo niyang gustong tumabi. Saan pala yung kwarto? Sa taas, katabi ng itim na pinto. Tumango si Alexandra bago lapitan ng anak at halikan sa noo. Magpalagay ka ng diaper ah, para hindi ka umihi sa higaan ah. Good night. I love you. Love you. Tugon naman ng kanyang anak at humalik pa sa kanyang labi. Napatawa naman siya at bahagyang kinurot ang pisngi nito dahil nanggigil siya. Ako, walang kiss? Ani Jason, nangumuso pa.
Sa pader mo ikaskas yung nguso mo. Sigurado ka isasama mo yan sa trabaho mo? Paninigurado ni Alexandra kay Jason. Baka machismis ka niyan. Ano naman? Tanong ni Jason at inayos ang suot ni Red. Dala ko na yung gatas niya. Nagdala rin ako ng diaper at mga damit niya. Ikaw siguraduhin mo iingatan mo ang anak ko. Sasamain ka sa akin kapag may nangyari dyan. Banta ni Alexandra sa lalaki. Baby, mamimiss ka ni Mama. Yup you. Tugon lang ni Red bago siya halikan sa labi. I love you too. Ingat ka, makulit kong baby. Huwag mong pahihirapan tatay mo Naunang umalis si Alexandra. Inalok pa siya ni Jason na ihahatid pero tumanggi siya. Ayaw niyang pagkaguluhan kapag nakita siya ng mga kasamahan na bumaba ng kotse. Wala na naman si Red? Tanong ni Madison na tinutulungan siya mag-ayos ng lamesa. Mukhang papas boy na ata ang anak mo. Nadaan sa gayuman ng ama. Mukhang mas favorite niya na yata yung tatay niya dahil palagi nakabuntot doon. Ayos na rin yun. Nangunguli na rin siya sa ama niya Mukhang pati kayo ni Jason na magkakamabutihan na. Umirap si Alexandra sa nakangising kaibigan na si Madison. Malabo, blurred, mas blurred pa sa blurred. Kaya tigilan mo kung babaita ka. Pagkatapos sila mag-ayos ng lamesa, ay may dumating na mga customer kaya nagsimula na silang kumuha ng orders. Mukhang matinding laban to. Bulong ni Alexandra sa sarili. Sa kabilang banda naman ay si Jason na proud na naglalakad bitbit ang anak at mga gamit nito. Ang mga empleyado niya ay nakatingin sa kanya na para bang hindi makapaniwala. Anak niyo po? Tanong ng isang babaeng kasabay niya sa elevator. Kamukha niyo po? Oo, ang gwapo no. Nang bumukas ang elevator, ay lumabas na siya at nakita siya ng kanyang sekretary. Cancel mo muna yung mga meeting ko. Lahat ng meeting na magaganap sa labas. Daddy duty muna. Anak niyo ho? Tulalang tanong nito, kaya tumango lamang si Jason bago pumasok ng kanyang opisina. Nagpababa si Red kaya agad itong binaba ng lalaki. Naglakad ang batang lalaki palapit sa sofa at doon naupo. Gusto mong manood? Tanong niya sa anak at tumango naman ito. Wait lang. Nag-search si Jason ng Cocomelon sa kanyang cellphone bago ito binigay sa anak. Tahimik namang nanood lang si Red habang nakaupo sa sofa. Huwag kang malikot anak baka mahulog ka. Bili ni Jason sa anak bago maupo sa kanyang swivel chair. Wala pa sa bokabularyo niya mag-settle down. Pero nang dumating sa buhay niya si Red, sa isang iglap, biglang nagbago ang kanyang desisyon. Ang totoo, sobrang saya niya ngayon. Pakiramdam niya kapag nawala si Red sa buhay niya, ay ikamamatay niya. Nagtrabaho lang si Jason habang busy naman si Red sa kakapanood. Biglang may tumawag sa cellphone ni Jason. Nagpipindot-pindot si Red hanggang sa masagot ang tawag. Finally! Sumagot ka rin! May isang babae mula sa kabilang linya nagsalita. Bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? We're in good terms naman, di ba? Hello? Papa? Sino ka? Pagalit na tanong ng nasa kabilang linya. Bakit nasa iyo ang cellphone ni Jason? Nangingilid naman ang luha ni Red dahil akala niya ay pinapagalitan siya nito. Bumaba siya sa sofa at lumapit kay Jason. Aaway ako. Naiiyak niyang sabi bago yumakap sa binti ng ama. Sinong maaway sa'yo? Tanong ni Jason bago ikandong ang anak. Nakita niya ang cellphone na may tumawag. Hello? Sino to? Jason! It's Thea! Pakialam ko sa'yo, anong karapatan mong awayan ng anak ko Umiiyak tuloy. Padabog niyang binaba ang tawag bago punasan ang luha ng anak. Tahan na baby, wala nang aaway sa'yo. Dede! Papa, dede! Tumayo naman si Jason at buhat ang anak. Kinuha niya ang dede sa bag bago ihiga sa sofa ang anak at mabuti na lang malapad ang sofa kaya sigurado siyang hindi ito basta-basta mahuhulog. Dede ka lang dyan Pagkatapos nito kakain na tayo sa labas. Gusto mo ba yon? Nakangiting tumangutango naman si Red sa kanya.
Bumalik na ulit si Jason sa trabaho. Pagkatapos namang dumede ni Red, ay naglaro na lang ito gamit ang sasakyan na laruan na dinala ni Jason para dito. Sumapit ang tanghalian at napagdesisyon ng Jason na kumain sa labas kasama ang kanyang anak. Sa kabilang banda naman ay si Alexandra na gutom na pero hindi pa makakain dahil kulang sa tao. Absent ang dalawang waitress kaya kinulang sila sa tao at hindi siya makapag-break time. Gutom na ako. Reklamo niya at napahinga ng malalim. Absent kasi wala man nang pasabi. Alexandra, table number 13. Sabi ng babae sa cashier. Kinuha naman niya ang tray na may pagkain at dinala sa table number 13. Natigilan si Alexandra nang makita kung sino ang customer doon. Mama! Malakas na sabi ni Red at agad dumamba sa kanya. Mama! Ba't nandito kayo? Gulat na tanong ni Alexandra bago buhati ng anak. Naisipan kong sa labas kami kumain ni Red. Hindi ko naman alam na dito ka pala nagtatrabaho. Sagot naman ni Jason. Tumunugan siya ni Alexandra kaya medyo nakaramdam siya ng hiya. Hindi ka pa ba kumakain? Umiling si Alexandra. Kulang kami sa tao kaya hindi ako makapag-break time. Ang dami rin kasing customer ngayon. Sino ba ang manager niyo? Hindi siya professional. Dapat inuuna niya yung mga tauhan niya bago ang ibang tao. Busy yun magbilang ng mga kita. Sige na babalik na ako sa trabaho ko. No. Sabi ni Jason at tumawag pa ulit ng isang waitress. Nasaktuhan naman si Madison na lumapit. Isa pang order na in-order ko. Alexa, sit down. Kumain ka muna. Sige na Alexandra, kami na bunang bahala dito. Sabi naman ni Madison sa kanya. Unfair naman sa inyo yun. Ako kakain tas kayo hindi. Dalin mo ako sa manager nyo. Magsasalita pa lang si Alexandra, kaya lang sumunod agad si Jason kay Madison. Wala naman siya nagawa kundi samahan mo na ang anak. Kain! Sabi ni Red at pilit inaabot yung pagkain. Mama! Ito na po. Sabi ni Alexandra bago kuhanan ng pagkain ng anak. Pinakain niya ito habang hinihintay bumalik si Jason. Nang makalabas ito ng opisina, ay kasunod naman ito ang manager nila. Dumiretso si Jason sa lamesa nila. Ang manager naman ay dumiretso sa pinto ng restaurant at kinlose muna yun. Kakain na kayo. Ang manager niyo muna ang bahala sa mga customer. Anong ginawa mo? Tanging pagkibit-balikat lang ang isinagot ni Jason. Dumating na ang order para kay Alexandra. Dahil gutom na talaga siya, kumain na rin siya. Nakaupo rin ang mga kasamahan niya at nagkanya-kanyang kain na. Ang manager naman nila ay focus na focus sa mga customer. Anong ginawa mo? Kibit-balikat lang ang isinagot ni Jason. Hindi ako makaramdam ng awa kay manager. Feeling ko deserve niya yan dahil masama ang ugaling niya. Kumain ka lang ng kumain. Na-search ko sa Google na dapat palaging busog ang mommy. Lalo na tag-breastfeed ka. In case na rin, pati si daddy ay didede. Bunga nga mo. Babaero ka talaga, malandi ka. Hindi na ako babaero. Aba, bagong buhay na yata ako. Papa na ako, kaya dapat iwanan ko na ang buhay binata ko nun. Hindi na kumibo si Alexandra at nagpatuloy na lamang sa pagkain. Pagkatapos kumain ni Alexandra ay nagpahinga muna siya saglit bago ulit siya kumilos. Binuksan na ang restaurant at dumagsan naman ng maraming customers. Sino yung lalaking kasama ni Red? Tanong ni June sa kanya. Si Jason Fiel yun, di ba? Tanong naman ni Margarita. Ba't magkasama kayo? Ano, babae ka rin niya? Hindi ako ganun kababa para pangaraping maging babae niya, no? Siya yung tatay ng anak ko. Akala ko pa naman matino ka. May tinatago ka rin palang kakaibang amoy. Siguro nagpabuntis ka sa kanya dahil alam mo mayaman siya. Nagsalubong naman ang kilay ni Alexandra. Anong pinapalabas mong babae ka? For your information, asawa ko si Jason Fiel. Alam ko naman na kaya ka ganyan dahil naiinggit ka. Dahil gusto mo ikaw na sa tabi niya. Nice one. Natatawang sabi ni Madison. Inggit pikit na lang kasi. Kaya pala ayaw mo sa akin. Mas gusto mo pala ng mayaman.
Nakangisi namang sabi ni June. Alam mo kung ba't ayaw ko sa'yo? Mayabang ka kasi. Masungit na sabi ni Alexandra bago layasan ng mga inggiterang kasama niya. Mainit talaga ang dugo niya sa mga yon at mukhang lumala dahil sa nalaman ng mga ito. Pero pakaalam niya ba, ang mahalaga sa kanya ngayon ay masaya ang kanyang anak. Mama! Napakunot noo si Alexandra na makitang nakaupo pa rin doon na mag-ama. Hindi pa kayo aalis? Hihintayin namin ang off mo, sabay-sabay na tayong umuwi. Wala ka na bang work? Baka may importante ka pang gagawin. Saka matagal pa yung off ko, baka mainip lang kayo. Dito lang kami. Hihintayin ko ang asawa ko. May asawa ka rito? Nakataas ang kilay na tanong ni Alexandra sa kanya. Oo, ikaw. Asawa mo mukha mo. Sige na nga, babalik na ako sa trabaho ko. Bumalik si Alexandra sa trabaho niya. Lumipas sa mga oras at sa wakas, tapos na rin ang duty niya. Alexandra. Bahagyang nagulat si Alex nang sumulpot si June sa locker area nila mga babae. Sorry sa nasabi ko kanina. Ayos na yun. Uuwi na ako. Ingat ka sa pag-uwi mo. Mag-usap muna tayo. Sabi ni June at hinawakan siya sa braso. Alexandra, bigyan mo naman sana ako ng chance. Kaibigan lang talaga yung tingin ko sa'yo eh. Bitawan mo na ako, June, at aalis na ako. Alexandra, may kaya naman ako ah. Sige na. Bitawan mo sabi ako eh. Malakas niya itong tinulak bago tumakbo palabas. Ano nangyari? Tanong ni Jason na makalapit siya sa mga ito. You look scared. Ayos lang ako. Sagot ni Alexandra at napabugan ng hangin. Umuwi na tayo. Tumingin muna si Jason na masama sa isang direksyon bago igiya ang kanyang mag-ina palabas. Anong gusto niyong kainin? Tanong ni Jason sa kanila. Jollibee. Sagot ni Alexandra habang hinahaplos-haplos ang buhok ni Red. Jollibee? Sabat ni Red. Jollibee! Natawa naman si Alexandra dahil hanggang ngayon, bulol pa rin ang anak niya. Ayos lang naman, naiintindihan niya dahil bata pa ito. Dumaan muna sila sa drive-thru bago dumiretso sa bahay. Dahan-dahan, sabi ni Alexandra sa anak na tuloy-tuloy sa pagsubo. Hindi naman aagawan eh. Hindi naman ako manghihingi. Tumawa lang si Red at pumapalakpak pa. Aalis pa ba kayo? Pwede naman na dito kayong dalawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alexandra sa lalaki. I mean, I can provide everything for the both of you. Huwag na kayo umalis ng bansa. Sagot ni Jason at umiwas ng tingin. Ayokong umalis kayo. Ibig mo bang sabihin gusto mong buuin ang pamilyang to? Jason, alam ko kung gaano ka kababaero. Kaya hirap ako magtiwala. Magbabago ako. Kapag ba nagbago ako ng tuluyan, hindi na kayo aalis ni Red? Dito na lang ba kayo? Depende sa progress mo. Sagot ni Alexandra. Mas okay ka naman siguro kumpara kay June. Gwapo naman si June. Kaso hindi ko matake yung amoy niya at kayabangan niya. Magbabago ako. Huwag lang kayo umalis. Sabi ni Jason. Kapag hinawakan ka ulit ni June, sabihin mo sa akin. Sasapakin ko dapat siya kanina eh. Paano mo naman nalamang hinawakan niya ako? Namula yung kamay mo. Kitang-kita ko yung bakas ng kamay niya sa braso mo. Kung tatanungin mo kung paano ko nalaman na siya, naamoy ko lang. Natawa naman si Alexandra at napailing. Waya pasok? Tanong ni Red sa ina. Mama, yayayuyang ako. Ewan ko sa'yo, puro kaway. Wala ko naintindihan. Pero, oo, walang pasok si Mama. Kaya maglalaro lang tayo dito. Miss ko na rin naman kitang kabanding. Tsaka namimiss ko na yung kakulitan mo. Di Papa. Waya Papa? Nag-work Papa? Opo, nag-work si Papa. Gusto mo magluto ako ng tanghalian tas doon tayo kain sa office ni Papa mo? Opit Papa? Gusto ko doon. Masayang sabi ni Red, kaya napatawa si Alexandra. Inilapag niya si Red sa crib na nasa sala. May gulong yung crib kaya tinulak niya yun patungong kusina. Nilak niya ang gulong,
bago siya magsimulang magluto. Mama, eat! Mama, gutom ako! Lagi ka naman gutom eh. Nakangiting sabi ni Alexandra. Kinuhanan niya ng tinapay at inumin ng anak bago siya magpatuloy sa pagluluto. Natapos magluto si Alexandra ng mga bandang 11:00. Medyo pinalabig niya muna yung pagkain bago ito ilagay sa lagayan. Ligo na tayo, tapos pupunta tayo sa papa mo. Tuwang-tuwa naman si Red at pumapalakpak pa. Sabay na naligo ang mag-ina at nagbihis bago tuluyang umalis. Tuwang-tuwa naman si Red at pumapalakpak habang naglalakad sila palapit sa kumpanya ni Jason. Huwag mong ipahalatang gusto mo na sa tatay mo ha. Nagtatampo na ako. Uy, si Sir Jason liit pala to eh. Sabi ni guard at nakipag-appear pa sa bata. Kayo po ba yung asawa ni Sir Jason? Sasagot na sana si Alexandra. Kaya lang, may sumabad na isang babae. Excuse me? Ako ang asawa ni Jason. Hindi po kayo yun. Siya po ang asawa ni Sir Jason, tas anak nila yung bata. What the hell? Nagsalubong ang kilay ng babae. Hindi siya papatol sa ganyang babae. Pangit. Sabi ni Red at tumawa. Pangit. Hindi mapigilan matawa ni Alexandra. Mukhang yung anak niya naman ang magaling manlait. Anong pangit? Gusto mong paluin kita? Galit na sabi ng babae kay Red. Huwag mong inaaway ang anak ko. Tinuruan ko lang siyang huwag magsinungaling. Manong pwede na ho ba kaming pumasok? Baka po kasi hinihintay na ng asawa ko yung lunch namin. Ginisihan ni Alexandra yung babae bago siya pumasok. Nang makarating sa floor ni Jason, ay bumungad sa kanila ang sekretarya nito. Ngumiti ito sa kanya. Kasama ni Sir Jason ang mga magulang niya sa loob. Mukhang nasa-sermonan naman siya. Tumango naman si Alexandra. Sige, hintayin na lang namin na matapos. Ayaw! Papa! Bumaba si Red sa pagkakabuhat ng ina bago dire-diretsyong pumasok sa opisina ni Jason. Red! Tawag ni Alexandra sa anak bago ito sundan. Natigilan si Alexandra nang mapagtantong nakatingin sa kanila ni Red ang mga tao sa loob. Hiyang-hiya siya at gusto niya na lang magpalamon sa lupa. Red, may ginagawa si Papa. Kausap ni Alexandra sa anak. Hindi ito nakinig at mabilis na tumakbo patungo sa ama. Napangiti naman si Jason bago kandungin ng anak. Namiss mo naman ako masyado. Tara dito, Alexandra. Nahihiyang lumapit naman doon si Alexandra at naupo sa tabi ng lalaki. What's the meaning of this? Tanong ng ina ni Jason. Mom, apo niyo pala. Si Red. Ito naman yung mami ni Red, si Alexandra. Hello po. Pasensya na po sa istorbo. Masyado po kasing papas boy si Red. Nabigla naman si Alexandra na magpalakpakan ng mga tao sa loob. Para bang nanalo ang mga ito sa loto dahil sa mga reaksyon nito. Thank you, Iha. Masaya kung binigay ka ni Lord sa anak namin. I guess, mababawasan ang problema natin. Saad naman ang ama ni Jason. Hindi na ako maiilang kasama gumala si Jason dahil sa wakas may pamilya na siya. Sabi naman ng ate ni Jason. Ako pala si Jenna, ang ate ng babaerong lalaking yan. Kahit naguguluhan si Alexandra ay ngumiti na lang siya. Mukhang sobrang sakit talaga sa ulo si Jason. Mabait na kaya ako? Kailangan ko magpakabait para sa mag-ina ko. Oh my God, grabe. Nakakaiyak pala kapag ganyan ka. Madramang sabi ni Jenna. Ang OA nyo? Parang asama kong tao ah. Nakasimangot na sabi ni Jason sa mga ito. Ang gwapo ng apo ko. Walang pagdududang anak mo ito. Iisa kayo ng mukha eh. Sana lang at hindi ka lumaking babaero kagaya ng tatay mo. Saad ng ginang sa apo nito. Hindi ho talaga. Hindi pa ako papayag na maging babaero si Red. Naku, mukhang nakahanap ng katapat si Jason. Nakangising sabi ni Jenna. May dala po akong pagkain kaso konti lang po. Hindi ko po kasi alam na may bisita si Jason eh. Huwag ka mag-alala Iha, aalis na rin kami. Salamat na lang Iha. Jason, mamayang dinner sa bahay mo dalhin na mag-ina mo. At magluluto ako.
Deserve natin ang celebration dahil matinong tao ka na. Sige ho, ingat ho. Humalik ang pamilya ni Jason kay Red bago tuluyang umalis sa mga ito. Nakahinga naman ng maluwag si Alexandra dahil kinakabahan pa siya ng malala. Dinalhan niyo ako ng pagkain? Nakangiting tanong ni Jason. Sagot ni Alexandra at inayos ang pagkain sa center table. Walang bukang bibig ang anak mo kundi papa, kaya naisip kong sabay-sabay na lang tayo mag-lunch. Thank you, anak. Thank you rin, Mrs. Mrs, mumukha mo. Kumain na tayo at kanina pa ako gutom. Red, umayos ng upo para makakain na tayo. Naupo naman si Red sa gitna nilang dalawa. Nagsimula na ngang kumain ng tatlo. Mag-isa rin kumakain si Red kahit ang kalat-kalat nito. Gaying-gaying yuto, mama. Hay nako, kailan kaya magiging matinong kausap tong anak mo? Hayaan mo na, bata pa naman eh. Pero aminin ko, ang sarap ng luto mo. At mukhang masarap ka din. Kapag sinaksa ko itong tinidor sa lalamunan mo, titigil ka kaya sa kakaganyan mo? Banta ni Alexandra sa lalaki. Natawa si Jason. Init naman ang ulo ni Mrs. Pagkatapos nilang kumain ay nagligpit si Alexandra. Si Jason naman, pinalitan ng damit ng anak dahil sobrang dungis nito. Kanina sa entrance may nakasabay kaming babae. Asawa mo raw siya? Sabi ni Alexandra sa lalaki. Ayun, nakatikim kay Red, sinabihang pangit. Inaway pa si Red ha. Sabihin mo agad kung may pamilya ka na, para naman makapag-adjust kami ni Red. Wala pa akong pamilya. Biglaan nga ito pagsisettle down ko eh. Wala pa kasi sa isip ko magkaroon ng pamilya. Pero nagbago na ang bokabularyo ko nang dumating kayo ni Red sa buhay ko. Gusto ko lang manigurado. Sabi ni Alexandra. Paano ako magkakaroon ng asawa? Pinapatunayan ko pa lang ang sarili ko sa'yo. Tsaka lang ako makakapag-asawa kapag pumayag ka na. Malayo-layo pa yun kaya magtiis ka muna. Limited edition ako, kaya hindi ako basta-basta nakukuha. Willing naman ako magkirap, makuha ka lang eh. Diba Red? Banat ni Jason at humagikgik. Tumangulang naman ang bata kahit di naman ito alam ang sinasabi ng ama. Bumalik si Jason sa pagtatrabaho habang si Alexandra ay nahiga sa sofa. Umakyat naman sa tiyan niya ang anak at dumapa. Inaantok ka? Why at work, mama? Tanong ni Red at pinaglaruan ng kanyang damit. Wala, bukas pa may work si mama. Gusto mo na mag-work si mama? Ayaw! Sagot ni Red. Patulog ka muna anak para mamaya pagising mo maglalaro tayo. Humikab naman agad ang bata bago pumikit. Pinahiga niya ito sa kanyang tabi. Niyakap ito ni Alexandra para hindi ito malaglag. Nakatulog si Red at hindi na malaya ni Alexandra na pati siya ay nakatulog na rin. Tinulugan ba naman ako? Sabi ni Jason at napailing na lang. Bandang 3:00 nang magising ang mag-ina niya. Bumangon ng dalawa at parehong tulala. Nagpabili ako ng merienda kanina, ayon sa lamesa, banana Q at juice. Taging mama! Mama, taging! Anak, it's saging, not taging. Kumuha si Alexandra ng isang stick. Tinanggal niya yung isang stick bago binigay kay Red. Tumakbo naman si Red palapit sa ama at kumandong. Papa, taging! Kain ikaw, taging! Kumain na po si Papa. Sige na, kain ka lang ng kain. Mamaya uwi na tayo para pumunta sa bahay nila lola mo. Opo! Sagot ni Red at tumangutang-upa. Nang sumapit ang 5:00, ay nag-out na si Jason. Halos 1 oras ang biyahe papunta sa bahay ng kanyang mga magulang, kaya tama lang na 5 sila umalis doon. Huwag kang malikot. Saway ni Alexandra sa anak na kandong ni Jason at nakahawak din sa manibela. Baka mabangga tayo. Nang makarating sila sa bahay ng magulang ni Jason, ay bumaba sila ng sasakyan at pumasok na sa loob. Bahagya pang nagulat ang mga gwardya at katulong ng mga magulang ni Jason nang makita sa Alexandra at Red. Asawa at anak ko, sabi ni Jason at proud na ngumiti. Mahinang siniko ni Alexandra ang tiyan ng lalaki.
Hindi pa niya po ako asawa. Huwag ko kayo maniwala dyan. Advance lang ako. Sabi ni Jason at natawa. Dumiretso sila sa dining at nakita doon ang mga magulang at ate ni Jason na nag-aayos ng pagkain. Sakto ang dating nyo. Maupo na kayo para makakain na tayo. Dami food. Kain ako. Opo, kakain tayo. Sabi ni Alexandra sa anak. Nang makaupo ang pamilya ni Jason ay nagsimula na silang kumain. Sinubuan na lang ni Alexandra ang anak dahil siguradong magdudungis ito. Ayaw, tubo. Kain ako. Pabayaan mo na. Pakainin mo na siya mag-isa. May extra pa namang damit yan sa kotse ko. Tumango na lang si Alexandra. Kamusta ang pagkain? Nagustuhan niyo ba? Masarap po. Gustong-gusto rin po ni Red. Anak, wag yan. Inagaw niya agad ang hipon sa anak na akmang kukunin nito ni Red. Allergic ka po sa hipon? Gusto mo mangati ulit? Pagkausap ni Alexandra sa bata. Sorry po, wag na gayit mama ko. Hindi galit si mama, nag-aalala lang po si mama. Pareho pala sila ni Jason na allergy sa hipon. Mukhang sakitin din ang anak nyo. Sabi ng ama ni Jason sa kanilang dalawa. Sobra po. Ang sakitin po ni Red. Sure po kayong sakitin si Jason? Parang hindi naman po. Sakitin kaya ako. Kaya ngayon alam ko na ako talaga ang tatay ni Red. Ikaw naman talaga. Hindi naman ako lalakero, no? Nakahanap na talaga ng katapatang kapatid ko. I'm so happy for him. Sana magtuloy-tuloy na ang happy ending nyo. Kapag sinaktan ka ni Jason, tawagan mo ako at ipabubugbog ko siya. Kayang-kaya ko na pong bugbugin yan. May usapan po kami ni Jason na kapag binali niya yon, kasalanan niya na rin. Promise, tutuparin ko ang usapan natin. Seryoso na ako sa buhay ko ngayon. Kayo na ang pinakamagandang binigay sa akin ni Lord na sasayangin ko pa kayo? E di sana pinatay ko na lang ang sarili ko. Mukhang seryoso na talaga ang baby brother ko ah. Dahil dyan, sagot ko na agad ang wedding gown ni Alexandra. Cake na lang isagot mo. Yung wedding gown kay Zaira ko ipapagawa. Abat nagpaplano ka na agad? Tumaas ang isang kilay ni Alexandra. Sulitin mo munang magbagong buhay. Oo naman, misis ko. May work si mama. Pagkausap ni Alexandra sa anak bago kurutin ang pisngin nito. Kain lang kayo ni papa mo dito ha? Nang Mandy! Sabi ni Red at itinuro si Madison na nag-aasikaso ng customer. Mamaya ka lalambingin ni Ninang kapag hindi na siya busy. Babalik na ako sa work ko, ikaw na bahala kay Red. Noted. Ngumiti si Alexandra bago bumalik sa trabaho niya. Hinahanap ka ni Red. Natatawang sabi ni Alexandra sa kaibigan. Namimiss yata yung lambing mo. Mamaya ko nalalambingin yan kapag di nagaanong busy. So, chika mo naman sa akin kung kamusta na kayo ni Mr. Playboy mo. Hindi na siya babaero. Gusto niya nang maging isang pamilya talaga kami. Baka hindi na ako tumuloy sa Japan kung sakaling magtuloy-tuloy to. Sabi na eh. Nakangising sabi ni Madison. Halata namang nagbabago na talaga yung tao. Kung magkataon, siya ang unang lalaki sa buhay mo. Hindi ko naman kasi akalain na sa babaero pala ako nakatadhana. Mabait si Jason at malaga. Sus, kunwari ka pang inis na inis nung una. Pwede na ba ako maging manghuhula? Pwede ka nang pumalit kay Madam Auring. Sagot ni Alexandra kay Madison. Nagpatuloy ang dalawa sa trabaho hanggang sa matapos ang duty nila. Nag-half day lang si Alexandra at Madison dahil plano nilang mag-bonding dalawa. Naipaalam naman niya iyo kay Jason at pumayag naman to. May bisita rin pala ako. Sabi ni Jason na mapaandar ang kanyang sasakyan. Biglaan lang din kaya ngayon ko lang nasabi. Okay lang yun. Okay lang bang sa kwarto na lang tayo, Maddie? Kahit sa bubong paayos lang sa akin. Sagot ni Madison na yakap-yakap si Red. Tumaba si Red mukhang lumalakas ng resistensya niya. Mahilig kumain. Buti nga at di na masyadong sakitin at di na sinusumbong na asthma niya. Alagang-alaga kasi ni Papa Jason.
Nakangising sabi ni Madison. Mukhang pati si Mama Alexandra ay alagang-alaga ni Papa Jason. Siyempre naman, hindi ko pwedeng pabayaan ng Mama. Forever kong alaga yan. Kikiligin na yan si Alexandra. Pang-aasar naman ni Madison. Natawa na lang si Madison na makitang masama ang tingin sa kanya ni Alexandra mula sa rearview mirror. Nang makarating sa bahay ni Jason, bumaba sila ng sasakyan at pumasok sa loob. Natigilan sila nang makita ang isang lalaking nakaupo sa sofa at umiinom ng canned beer. Insan! Bati nito kay Jason. Dumako ang tingin ng lalaki kay Madison at bumakas ang gulat sa mukha nito. Maddie! Sino ka? Masungit na tanong ni Madison at umirap. Hindi kita kilala? Sungit? Parang hindi tayo nagmamahalan ah. Kailan ka ba uwi sa bahay? Hinahanap ka na ng kambal. Kapag hindi na nakakainis sa mukha mo. Tara na Alexandra, may lalaking panira ng mood. Hinila ni Madison ang kaibigan paakyat sa hagdan. Sino yun? Sinasabi ko na nga ba may tinatago ka sa akin eh. Asawa ko. Pinsan siya ni Jason, si Jaden Fiel. Ah, kaya pala kilalang kilala mo si Jason. Komento ni Alexandra. Bakit di ka umuwi sa inyo? Basta. Uuwi naman ako kapag naayos ko na yung gulong kinakaharap ko. May anak kaming kambal. At palagi ko naman kausap yun sa video call. Sana maayos nyo na yan para makauwi ka na. Kung may maitutulong ako, huwag ka mahiyang magsabi ha. Ang dami mong naitulong sa akin. Gusto ko naman bumawi. Maging happy family lang kayo ni Jason, magandang pambawi na sa akin yun. Nakangising sagot ni Madison sa kanya. Nagpalit ng damit si Alexandra. Bago sila, bumaba ni Madison dahil magluluto nga silang dalawa ng pagkain. Maddie, umuwi ka na kasi. Pagsalubong naman dito ni Jaden. Nangungulila na kami sa'yo. Malapit na, maghintay ka lang. Tsaka huwag kang istorbo. Napanguso na lang si Jaden at tahimik na naupo sa stool. Ano yuyuto, mama? Tanong ni Red at yumakap sa binti ni Alexandra. Nagluluto ang mama mo, huwag kang makulit muna. Behave ka na lang dun kay papa mo. Tumangulang si Red bago tumakbo palapit sa ama na katabi ni Jaden. Nagluto lang sila ni Madison at sila Jason at Jaden naman, pinapanood lamang silang dalawa. Kahit isang gabi lang, miss ka na nung kambal. Napahinga ng malalim si Madison. Oo na. Alexandra, next time na lang tayo mag-overnight. Lakas kasi mangonsensya na isang babaero dyan. Maddie, ikaw lang ang babae sa buhay ko, alam mo yan. Sabi naman ni Jaden. Pagkatapos magluto ng dalawa ay naghain na sila. Naupo sila bago magsimulang kumain. Hindi ko alam na ikaw pala ang asawa ng pinsan ko. Sabi ni Jason kay Madison. Kaya pala parang familiar ka. Kailan ko lang din naman nalaman na pinsan ka niya. Pagkatapos nilang kumain ay agad nang nagpaalam si Madison at Jaden dahil tumawag na sa kanila ang mga anak at umiiyak ang mga ito. Namumutla ka yata? Sabi ni Alexandra sa lalaki. May sinat lang. Naambunan kasi ako ng isang araw. Hindi naman to malala. Mawawala din to kapag ininuman ko ng gamot. Sure ka? Paninigurado ni Alexandra at tumangulang si Jason. Sa'yo muna tatabi si Red para hindi mahawa. Saad ni Jason. Sakitin pa naman kami pareho. Baka mahirapan ka mag-alaga kapag pareho kami nagkasakit. Tumango lamang si Alexandra at nagpatuloy sa paglilinis. Nang matapos siya, nagpaalam si Jason na magpapahinga dahil talagang masama ang pakiramdam nito. Nagtungo naman si Alexandra sa kwarto niya kasama ang bata. May sakit si Papa kaya dito ka muna. Behave ka lang, okay? Opo. Sagot naman ni Red at tumango pa. Nahiga sila ng kanyang anak at natulog. Mga bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising si Alexandra. Maingat siyang tumayo at nagtungo sa kwarto ni Jason. Nakita niya ang lalaki ay pinagpapawisan at nanginginig kaya agad niya itong nilapitan. Ang taas na lagnat mo. Ininom ba yung gamot kanina?
Tumango naman si Jason habang nakapikit. Sandali, tatawagan ko sila tita. Sabi niya at kinuha ang cellphone ng lalaki. Tinawagan niya ang ina nito na agad namang sumagot. Tita, si Alexandra po ito. Pasensya na po sa istorbo Ang taas po kasi ng lagnat ni Jason. Naku, sandali. Papupuntahin ko yung doktor niya dyan. Nasa Pampanga kami kaya baka bukas pa kami makapunta dyan. Sige po, salamat. Saglit na naghintay si Alexandra hanggang sa may dumating na doktor. Sinuri nito si Jason at tinurukan ng gamot. Bumaba naman na ang temperature niya. Kapag tumaas ulit, tawagan mo ako para masuri ulit siya. Salamat po, Dok. Ngumiti lang ang doktor bago umalis. Nahiga naman si Alexandra sa tabi ng lalaki. Yung anak niya, pinabantayan niya lang muna sa isang katulong para siya ay masamahan si Jason. Hindi raw malala. Bulong niya at niyakap ang lalaki. Gumaling ka na agad para makapagbanding ulit kayo ni Red. Hindi sumagot ang lalaki at niyakap lang siya nito pabalik. 7:00 nang magising si Alexandra. Hinipo niya si Jason at nakahinga siya ng maluwag dahil bumaba na ang lagnat nito. Thank you sa pagbabantay. Biglang nagulat si Alexandra na magsalita ito. Feeling ko na recharge na ako. Magluluto ako ng may sabaw para makakain ka at makainom ng gamot. Behave ka lang dyan, ha? Sabi ni Alexandra at kinurot ang pisngi ng lalaki. Opo, misis. Bumangon na si Alexandra. Naghilamos muna siya at nagbumog sa banyo ni Jason bago tuluyang bumaba. Nadat na niya ang anak na pinapakain ng katulong. Papa? Mamaya mo na puntahan si Papa. May sakit pa siya kaya behave ka lang dyan, okay? Tumango naman ang kanyang anak. Hinalikan niya ang anak bago magsimulang magluto. Pagkatapos magluto ni Alexandra, bumalik siya sa kwarto ni Jason. Nagdala na rin siya ng gamot para hindi siya bumaba ulit. Kain ka na, sabi niya at sinubuan ito. Hindi na naman mataas ang lagnat mo, kaya hindi niya mahahawa si Red. Mamaya aakit siya dito pagkatapos mong kumain. Pero dapat uminom ka na ng gamot. Pagkatapos kumain ni Jason ay agad itong pinainom ni Alexandra ng gamot. Mamaya ka na umalis. Paglalambing nito sa kanya at niyakap siya sa bewang. Thank you kasi inalagaan mo ako kagabi. Sorry kung napuyat ka pa dahil sa akin. Ayos lang yun. Basta huwag ka na magkakasakit ulit Nag-alala ako sa'yo. Susubukan ko. Pero alam mo naman diba na mahina ang resistensya ko? Napangiti si Alexandra bago haplusin ang buhok ng lalaki. Nasa ganoon silang posisyon nang bumukas ang pinto at pumasok ang pamilya ni Jason kasama si Red. Papa! Agad umakyat si Red at niyakap ang kanyang ama sa kama. May sakit ka pa, Papa? Konti na lang po, malapit nang gumaling si Papa. Pwede na tayo maglaro kapag magaling na ako. Ngumiti naman si Red. Sana gagaling na ikaw po. Gagaling na yan. Nilambing na kasi ng mama mo. Sabi ni Jenna at humagikgik. Yakapso lang naman ang kailangan ng papa mong pabebe. Ate Jenna, wag mo asarin sa Alexandra at baka hindi na ako yakapin yan. Sabi naman ni Jason sa kanyang ate. Magtigil ka. Sita ni Alexandra sa lalaki. Bumaba na po yung lagnat niya. Hindi na rin naman po ulit tumaas kaya sa tingin ko magiging ayos na siya. Salamat sa pag-aalaga sa anak namin. Panatag na ako ngayon dahil nasa tamang babae na ang anak ko. Tita, wala lang po yun. Handa naman po akong alagaan tong anak niyong sa tingin ko naman nagtitino na. Kinikilig naman ako. Nakangising sabi ni Jason. Iba pala kapag bumanat ka. Iba rin kapag binanatan kita. Tumigil ka nga. Baka bumalik yung lagnat mo niyan Sandaling nanatili ang pamilya ni Jason bago magpaalam na umalis na rin ang mga ito. Wala na lagnat, Papa. Mama, tabi ako, Papa. Nakatabi ka na, nagpapaalam ka pa. Hindi muna ako papasok ngayon para mabantayan kita. Baka mabinat ka, mahirap yun. Alam mo, gagaling talaga ako kapag katabi kita. Sabi ni Jason at hinapit sa bewang ang babae. Red, bagay kami ni mama mo, no? Love kami, no? Love. Sabi ni Red at pumalakpak.
Hindi na kami tutuloy ng Japan. Nakausap ko na yung manager ko at nasabi ko hindi na kami tutuloy ni Red. Pinipilit pa rin nila ako kasi sayang opportunity, kaso ayaw ko na rin talagang umalis. Dahil may isang lalaking may iwan kaya makukonsensya ako. Di ko naman kaya yun, no? Kung pangarap mo naman yun, ayos lang na tumuloy ka. Ako na lang yung sasama sa inyo na Red para sama-sama pa rin tayo. Pangarap ko talaga yun kaso dati. Ngayon, may panibago na akong goal. Pero gusto ko pa rin pumunta ng Japan, ha? E di pupunta na lang tayo ng Japan. Sa birthday mo, magja-Japan tayo. Ipapaayos ko agad ang passport at visa para makaalis tayo. Seryoso ba yan? Kapag ako umasa. May isang salita na ako ngayon, Alexandra. Pangako, lahat na magiging kasiyahan nyo ni Red, ibibigay ko hanggat kaya ko. Thank you. Nakangiting sabi ni Alexandra. Mukhang masasabi ko na rin nasa tamang tao ako. Huwag namang ganyan. Kapag bumabanat ka, tiklop agad ako eh. Bahagyang nahihiyang sabi ni Jason. Ikaw lang yata ang babaeng nakapagpakilig sa akin at nakapagpatiklop sa akin ng ganito. Baka himatayin ka na niya sa karisma ko, ha? Pagyayabang naman ni Alexandra. Natawa na lang siya at sumubsob sa tagiliran niya si Jason na pulang-pula ang muka. Sigurado ka na kay Jason? Tanong ni Talia kay Alexandra. Kayang-kaya ka namin itago kung magbabago ang isip mo. Saad naman ni Lay sa isang tabi. Hindi na po babaero si kay Jason? Tanong naman ni Zaira. Napakamot si Alexandra sa kanyang ulo. Nagbagong buhay na siya, hindi na siya babaero. Malayong-malayo na siya sa Jason na kilala ng mga tao. Huwag niyong lasunin ang utak niya na, ang tagal ko yung pinaghirapan. Saad naman ni Jason. At baka matauhan pa yan, sige, iiyak ako. Kung di pa kita sinumpa, hindi ka pa magbabago. Sabi ni Lay dito. Pasalamat ka sa akin dahil nagkatotoo ang sinabi ko sa'yo. Tignan mo, ang gwapo ng anak mo. Ganda pala ng lahi niyong dalawa eh. Idaan dapat sa posisyon at ungol. Nakangising sabi ni Jason. Siniko naman siya ni Alexandra. Tumahimik ka, baka gusto mong bigla na lang kami maglaho ng anak mo. Joke lang. Kaarawan ni Alexandra ngayon at imbitado ang mga taong malapit sa kanya at malapit din kay Jason. Ang plano nila mag-Japan ay naudlot dahil delayed ang passport ni Red. Plano na lang nila mag-Christmas sa Japan para mas masaya. Ang cute-cute talaga ni Red. Mukhang paglilihaan ko pa tong anak ni Jason. Pareho tayo. Natatawa namang sabi ni Lay. Huwag niyo naman lamugin yung anak ko. Mahirap gawin yan. Mahirap daw pero nag-enjoy. Overprotective ka masyado. Para nung kailan lang, diring-diri ka magkaroon ng kapamilya. Tigilan nyo na yan. Ang hilig nyo mag-throwback. Gray, Simon, isayaw nyo na nga itong mga asawa nyo. Balak pa yatang sirain ang love life ko. Huwag mong inaaway ang asawa ko, Jason. Sabi ni Simon. Kapag ako inaway niya, idadamay kita. Buti nga ikaw pinapansin nila eh. Madramang sabi naman ni Gray. Alexandra, wag mo nga rin pansinin yan. Alex, kunwari wala kang naririnig ah. Bad influence sa mga yan. May sumpa pa naman ang mga bibig ng mga yan. Hiramin ko muna si Alexandra. Sabad naman ni Madison at hinila ang kaibigan paalis doon. Nasa na mag-aama mo? Tanong ni Alexandra sa kaibigan. Ayun no, mga Sharon Cuneta. Siraulong Jaden, dinamay pa yung kambal namin sa pagiging Sharon niya. Natatawang tumingin lang si Alexandra sa mga ito. Ayos lang naman. Baka mapanis din yung mga handa. Ang dami ba namang in-order ni Jason? Special ka raw kasi. So, kailan ang kasal niya ni Jason? Kasal? Ang bilis mo naman. Kailan lang kaya naging kami? Pero depende sa kanya. Game naman ako magpakasal sa kanya kung tatanungin niya ako. Oh, I'm so happy talaga for you. Buti na lang pala tag-party-party kayo bago umalis ng Japan. Kung hindi, walang Red at Jason sa buhay mo. Sa mga nangyari, parang wala akong pinigsisihan. Kung mauulit ang oras, gusto ko ganito pa rin ang mangyayari. Buti pala hindi si Jun ang sinagot ko. May bala ka bang sagutin ng mayabang na lalaking yun? Ayokong sa lalaking yun, sa totoo lang. Masyadong mayabang at mukhang mas malala pa mang babae kay Jason.
Ni minsan hindi ko naman nagustuhan yun. Hindi siya bet ng kaluluwa ko, no? Natawa si Madison. Jason, kailan mo ba tatanungin ang kasal tong kaibigan ko? Nag-aabang na, oh. Malakas na hinampas ni Alexandra ang kaibigan dahil sa isinigaw nito. Sira ulo ka talaga, lakas ng trip mong babae ka. Tumawa si Madison. Ako na nag-first mo ba? Masyado ka kasing shy type. Lumingon si Alexandra kay Jason at napaawang ang kanyang bibig nang makitang nakaluhod na ito sa kanyang harapan at may hawak na isang singsing. Nagpalakpakan naman ang lahat at mga naghiyawan pa. Magsasalita na sana si Jason, kaya lang naudlot nang biglang lumuhod si Red. Dadasal ikaw, Papa? Papa, pray tayo? Natawa ang mga tao. Kahit si Jason at Alexandra ay natawa. Hindi nagdadasal ang papa mo. Nagpo-propose siya, anak. Propose? Anak, inagaw mo naman yung spotlight ko eh. Si Papa muna, mamaya ka na anak. So ayun, kinakabahan ako. Pero nagkaroon na ako ng lakas ng loob kasi may bulilit na sumusulpot eh. At inakalang nagdadasal ako. Isang tuhod lang kasi ang nakaluhod dapat. Mukha ka talaga nagdadasal niyan. Sinasamba ko kasi ang kagandahan ni Alex. Alexandra, thank you sa chance na binigay mo sa akin. Pangako kong magiging mabuting lalaki ako para sa'yo. Magiging mabuting ama pa ako lalo kay Red. Pangako kong hindi kita sasaktan at magiging tapat lang ako sa'yo. Alexandra, oo, babaero ako nun. Pero pangako, hindi na ngayon. Sana pala noon pa lang kita nakilala. E di sana maaga ako naging matino. Alam ko mabilis. Pero sabik na ako maging asawa ka. Will you marry me, Alex? Ano sa tingin mo, Red? Papakasalan ko ba ang papa mo? Tanong ni Alexandra sa kanyang anak. Wag! Sabay na sabi ni Talia at Lay bago tumawa. Kasal? Kakasal mama papa? Yay! Tumawa si Alexandra sa reaksyon ng kanyang anak. Mukhang gusto ng anak mo. Kaya sino ba naman ako para tumanggi? Napatunayan mo naman ang sarili mo, Jason. Naipakita mo naman sa akin na nagbago ka. Sino ako para tanggihan ka? Kaya oo, papakasalan kita. Napangiti naman si Jason bago isinuot ang singsing sa daliri ng babae. Yes! Kita niyo yun ah! Kita niyo yun! Papakasalan ako! Congratulations, couple! Nakangiting sabi ng ina ni Jason. Masaya ako para sa inyong dalawa. Congratulations to the both of you! Nakangiting sabi naman ni Jenna. Nakahanda na sana ang sports car para itakas kita eh. Pero, congratulations sa inyong dalawa. Sabat naman ni Talia. Congratulations sa inyo. Basta kapag ginago ka niya, ipapahiram ko sa yung baseball bat ko. Singit naman ni Lay. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang sa magsiuwian na ang mga bisita. Tinulungan magligpit ni Alexandra ang mga katulong, habang si Jason naman ay pinapatulog ang anak nila. Congratulations po sa inyo, ate. Nakangiting sabi ng mga katulong at gwardya. Invited kayong lahat sa kasal. Thank you sa pagiging hardworking nyo ngayong araw. Day off nyo bukas. Ako na pong bahala kay Jason. Talaga, ma'am? Thank you! Nang konti na lang ligpitin, pinaakyat na siya ng mga katulong. Kaya umakyat na rin siya at nadatnan niya ang kanyang mag-ama na natutulog na. Nagbihis si Alexandra bago magtungo sa banyo at maglinis ng katawan. Tumabi siya sa kanyang mag-ama nang makapagbihis na siya. Tulog na tayo. Inaantok na sabi ni Jason at niyakap siya. Pagod ako. Mukhang nakipagbardagulan ka muna kay Red bago ka natulog ah. Sige na, matulog ka na. Good night. I love you. Sabi ni Jason sa kanya. Pwede ba kitang ikis para mas masarap ang tulog ko? Sa halip na sagutin, si Alexandra na mismo ang humalik sa lalaki. Pinag-day off ko yung mga katulong at guard dahil deserve nila yon. Sabi ni Alexandra at tumangulang naman si Jason. Kinabukasan ay magandang ang mood ni Jason na magising siya. Siya na rin nagluto ng almusal nilang mag-iina dahil day off nga ng mga katulong nila. Tumasayaw si Papa. Napalingon si Jason sa pinto ng kusina
at bumungad sa kanya ang kanyang mag-ina. Binati niya naman ang mga ito. Good morning. Masayang-masaya ka. Siyempre naman, ikaw ba naman ang ikasal sa babaeng mahal mo? Ngumisi naman si Alexandra. Swerte mo, no? I love you, Pogi. Wala na, tiglop na naman ako. Natawa na lang si Alexandra dahil sa inasta ng lalaki. Nang makapaghain si Jason, ay nagsimula na silang kumain. Papa, happy! Sarap luto, Papa! Sinarapan talaga ni Papa para mabusog kayong dalawa ng mama mo. Pagkatapos nilang kumain, dumating si Jenna. Hiniram nito si Red dahil magsha-shopping sila. Sumama naman si Red sa tita niya kaya naiwan na si Jason at Alexandra sa bahay. Alex, wala si Red. Malambing na sambit ni Jason sa babae. Alam mo na. Maghintay ka hanggang sa maikasal tayong dalawa. Pangako iyong iyo ako nun. Sabi mo yan ha. Salamat dahil dumating kayo ni Red sa buhay ko. Thank you rin dahil tinupad mo ang salitang pinangako mo sa amin ni Red. Mahal din kita, Jason. Thank you dahil dumating ka sa buhay ko. Wala akong pagsisisi na ikaw ang naging ama ni Red. Siguro nung una, oo. Pero ngayon hindi na. Pinagtagpo ni Alexandra ang labi nila ni Jason. Wala naman si Red. Wala naman sigurong masama kung mapagbigyan ka. Reward mo na rin siguro bilang good boy. Walang bawian yan. Ipapakita ko sa'yo kung paano magmahal ang isang Jason Fiel. Kasal mama, papa! Masayang sabi ni Red bago tumakbo palapit sa kanyang mga magulang. Natawa naman si Jason bago buhatin ng kanyang anak. Si papa muna ang bubuhat sa'yo para hindi maipit si baby sa tiyan ni mama. Buntis si Alexandra ng 5 months sa pangalawang anak nila ni Jason. Isang beses lang nilang ginawa ang bagay na yun pero nakabuo agad sila. Ibang klase talaga si Jason. Congratulations, newlyweds! Hindi ko akalaing buntis si Alexandra kapag kinasal, ah. May isa kasing shooter dyan. Sumisipa si baby, mukhang masayang masaya rin ngayon. Nanguha sila ng litrato sa simbahan bago magtungo sa reception. Sana babae ang anak natin, no? Pero kahit ano, basta bigay ng Diyos sa atin, masaya ako. Paano ba yan? Walang honeymoon. Kasi shooter ka, tsaka malaki na yung tiyan ko. Sabi ko kasi magpipils ako, ayaw mo naman. Okay lang sa akin basta safe si baby. Hindi na ba sumisipa ang baby natin? Ayan, binati mo, sumisipa na ulit. Humawak naman si Jason sa tiyan ng asawa. Napangiti siya nang maramdaman ng pagsipa ng kanilang anak. Hi baby! Excited na kami sa paglabas mo. Excited na lahat, lalo na si Kuya Red mo. May naisip ka na bang name para sa baby girl natin? Umiling naman si Jason. Si Red yata may naisip eh. Anong name ni baby ang gusto mo, Red? Biu! Sagot ni Red. Koyoy din. Natawa naman si Alexandra. Pwede naman. Pagkatapos kumain ay nagpahinga muna sila saglit kasama ang mga bisita. Maya-maya pinatayo na ni Alexandra ang mga ito dahil ihahagis na ang bulaklak. Sino kaya ang lucky girl na makakasalo ng bouquet? Saad ng MC. Hinagis niya ang bulaklak at ang nakasalo ay si Red. Natawa naman si Alexandra na ibigay ni Red ang bulaklak sa batang babaeng kaedad nito na anak ng isa sa mga katulong ni Jason. Mukhang naman ng anak mo ang pagiging madiskarte sa babae ah. Wag naman sana sa pagiging babaero. Umiling naman si Jason. Ayokong ipamana sa kanya yun. Ayokong magaya siya sa akin. Pagrespeto sa babae ang ituturo ko sa anak natin. Ngumiti ng ubod ng tamis si Alexandra sa lalaki. Dapat lang. Hindi akalain ni Alexandra na ang isang gabing pagkakamali ay magdadala sa kanya ng masayang buhay. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Playboy Instant Daddy. Written by Queen D.
Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!